Bumad pa lang, nandito na yung ilaw. Ang cute naman ng bahay. Hello, nasaan si mama mo? Nasa ilog. Sino kasama niyo dyan? Dalawang kapatid. Saan? May kapatid ka dyan? Baby pa? Ah, malaki na. Wow, ang cute naman ng bahay. Kahit tolda lang yung bubong mga kabayan, no? Tolda lang. Baliktad. Tolda yung bubong. Yero yung dingding. Init Oh, diba? Para hindi masyadong mainit. Yun ang ano nila, ang purpose. Kaya sa mga hindi nakakaalam mga kabayan, para hindi uminit yung bahay nyo, ang bubong, tolda, tapos ang dingding, yero. Para maibsan yung init. Nasaan banda? O, samahan mo muna kami. Tara. Oh, smiling face yung bata. Anong pangalan mo? Eric. Ilang taon ka na? 12. Smiling face yung bata, si Eric. Kaninong manok to? Sam. Manok na, sa inyo na kasi nasa loob. Pag nasa labas, manok ng kapitbahay. Sam. Sa amin talaga daw. Okay na. Talagang ipaglaban niya. Sa amin talaga. O, paglaban talaga niya. Okay, ma-joke. Diyos ko, tanghali na. Magtatanghali na. Di pa umuwi si mama mo. Anong oras na? Napakainit na. Buti lang kahit papaano mga kabayan ay malapit sila sa ano, ay may tubig sila. Malapit sa tubig kahit papaano. No, yung iba grabe. At hindi mahirap yung daanan. Hindi bundok. Ang mahirap dito mga kabayan ay pupunta ka sa ilog na bundok, akyat baba. Ito hindi. Dadaan ka lang dito sa quarry. No, tubig na doon. Nag-aaral ka ba, Eric? Anong grade ka na? Grade 4. Huli ka na ano? 12, 'di ba? Sabi mo 12 years old ka na? Late ka na nag-aral? Bakit late ka na nag-aral? Sayang yung panahon. Kasi po nung ano po, nahuli po ako ng drink. Nahuli ka. Ba't di ka humabol? Ha? Hindi ko lang sumama po. Ha? Saan yung school nyo dito, Eric? Doon pa po sa Kuwayan po. Saan banda? Malay pa po. Malapit po sa ano ate, sa Friendship. Hala, ang layo. Paano yun? Hinahatid kayo? Hindi pa po nag-drive. Marunong ka na mag-drive? Anong sinasakyan mo? Yung nandun po yung motornan po. Kulong-kulong. Opo. Aba, grabe ka naman. Buti hindi ka na nahuhuli Bawal mag-drive ng bata. Wala po kasi po nag-drive po sa po. Ha? Wala po nag-drive. Walang nagda-drive. Opo, nag-duty po yung tatay ko po. Nagtatrabaho. Saan nagtatrabaho ang tatay mo? Sa Baba Pangulo. Sa Baba Pangulo. Sa bahay Pangulo? Hindi, Baba Pangulo. Babang Security na. Security. Babo Pangulo. Security. Opo. Sa kagustuhan ng mga kabayan, bawal mag-drive. Alam nating lahat yan. Delikado. Bukod doon sa walang lisensya, delikado mga kabayan. Siyempre bata pa sila. Pero sa kagustuhan ng makapag-aral sa mga kabayan, bawal man. Pero hala sige. Para lang matupad yung mga pangarap nila makapag-aral. Kasi kung di siya mag-drive, walang maghahatid, no? Paano yung trabaho ng kanyang tatay na kailangan din nila kasi naghanap buhay na hindi maepektuhan yung trabaho mga kabayan. Kaya kailangan ding kumayod ni tatay para may pangtustos doon sa mga anak niyang nag-aaral na masisipag mag-aral. Kaya hindi pwedeng pagsabayin kasi maaga ang pasok ng tatay nila, maaga din ang pasok nila. Kung iba ang lugar naman ang pinapasukan ng tatay nila, plus ibang lugar din ang school na pinapasukan ng mga anak nila. Kaya hindi talaga pwede, hindi magkatagpo yung oras at panahon. Kaya kailangan lang magkanya-kanyang nagpursige ang tatay, nagpursige din ang anak sa pag-aaral. Tama yun, mag-aral ka ha. Anong gusto mo sa paglaki? Sundalo. Sundalo, bakit? Para po maligtas ko po yung ano po. Yung lupa namin po doon po. Yung? Yung kinuha nila po yung lupa namin po doon. Naku, may hugot ang bata. Kailangan niya magsundalo para maipaglaban ang lupa nilang kinuha daw. Diba? Ika ba si Andes Bonifacio? O apo kanya? Si Magellan ka ba? Si Lapu-Lapu?
Yan ang gusto mo. Pwede mo naman ipaglaban yon sa tamang pamamaraan o sa tamang panahon, sa tamang paraan na hindi mo kailangan maghasik ng lagim. Ha, anak ko ha? Huwag mong itanim sa isipan mo na pag merong halimbawa naapi ka o naapi yung pamilya mo, naapi yung mga magulang mo, nagantihan mo na maghihiganti ka, kailangan ko maging pulis, kailangan ko maging sundalo, kailangan ko para lahat sila pagdating ng panahon ay bang bang bang, hindi ganoon anak ko ha. O kailangan mo lang mag-aral kasi pagdating ng panahon ay alam mo na ang pamamaraan ng batas kung paano mo gamitin, kung paano mo sila kalabanin sa tamang o sa patas na paraan ha. Huwag gamitan ng Masama. dahas o masama kasi bawal yun ha. Okay, tara sige. So yung mga bata dito mga kabayan, sa kabundukan hindi lang dito sa lugar nila. Halos lahat basta mga katutubong aitas. Diyos ko, mapababae, mapalalaki, matanda, bata, ang gagaling na mag-drive. Kahit yung mga anak ni Ate Flor. Ay Diyos ko po, ikaw ang matatakot. Diyos ko, grabe mag-drive sa kulong-kulong dyan sa kabundukan mga kabayan. Napakabihasa. Ang nanay lang kasi tumatalon sa bangin. Nung sumakay ako ni Ate Flor, Diyos ko yung kaluluwa kong, kalahati kong kaluluwa nasa, nasa lupa na sumayad. Pero marunong na si Ate Flor, lakas ng loob. Kasi hindi lang siya sanay. Kasi sa gabi lang naman siya kasi nagiging driver. Pero yung asawa ni Ate Flor, si Koy Marulas ay apo. Akala mo sa kulong-kulong niya may pakpak. Gusto niyang paliparin. Napakabihasa mag-drive sa sa kabundukan. Okay, sige. Tama na yung yaw-yaw kasi mainit na. Punta muna tayo sa ilog at sunduin daw yung mama niya kasi naglalaba. So ayan po mga kabayan, muling pagbabalik sa disyerto. Ayon, may naglalaba nga. Ayun may tawag nito, may nagbibilad na o may nagsampay na dyan ng mga damit. Ayan, kailang wala pa tayo nakikita. Nasaan yung naglaba? Ilan kayo magkakapatid, Eric? 4 po. 4. Ikaw yung panganay? Hindi po. Pang ilan ka? Pangalawa po. Pangalawa. Yan ang nanay mo, Eric? Oh, ayan. Sabi mo, hi nay, may bisita tayo, oh. Sabihin mo. Malayo pa po. Malayo pa. So, ayan ang mama mo, Eric. Oh, pakilala mo kami sa mama mo, ha? Oh. Oh, ikaw mauna. Ikaw magpakilala. Hi, ma. Ay, ma, may bisita ako ulit. Oh, hello, nay. Anong pangalan mo, nay? Maria po. Ay, Maria, ilang taon na po kayo? Ay, bata pa. Nagnanay-nanay ako. Bata pa pala. Ate lang pala. Wow, ang sarap naman ng paglalaban nyo dyan, ate. Anong pangalan ulit? Maria? Ang sarap naman ng paglalaban ni Ate Maria dyan. May naaamoy akong downy. Nagda-downy ka na? Wow! Ang bango! Ganyan mga kabayan. Kasi nga, sabi ko nga, mahirap maligo. Pero sa kanila mga kabayan, hindi sila mahirapan maligo kasi malapit lang sa kanila yung tubig. No? Unlike sa iba, super layo. O, wagas. Ang linis dito mga kabayan, pati paglalaban ni Ate Maria, ay may downy pa. Wow! Anong oras kayo nandito, Ate Maria? 9 po. Alas 9. Sa inyo yung mga nakasampay doon? Sino kasama nyo? Kayo lang? O nasaan si mister nyo? Nasa trabaho po. O sabi nga ng anak niya na si Eric ay nasa trabaho daw ang mister mo. O anong trabaho?
Ha? Nasa ano po, security po. Security. Araw-araw ba umuwi? Opo. Tapos sa alis ng maaga, ang balik gabi. Opo. Wow, ilan ang anak mo? 4 po sila kasi yung isa may asawa na po. 3 na lang ang natira. Opo. Wow, ang sipag mo ate. Ano ha, kahit sobrang init. Bakit wala naman kayong ano man lang, naglagay ng kumot? Ha? Inalis ko na po. Bakit? Nilabhan nyo, pinatuyo nyo. Opo. Dapat dito mo na lang sinampay para hindi ka masyadong mainitan. Grabing init, mangitim ka niyan. Tapos na rin po. Ha? Tapos na rin. Matatapos ka na? Opo. Ay, tamang-tama. Yung punta ko dito, matatapos ka na para uuwi na tayo. O sige, tapusin mo muna habang nagpupintuhan tayo. Diyos ko mga kabayan, pag ganito ang tubig, mayaman sa tubig, ang sarap paglaba. Kahit siguro 2 sako ang labhan mo ay ayos lang. Oh. Tati, ito, nabuti na kayo na eh. Do, yung chimure. Doon, yan, dyan. Huwag mong balawan dito dahil may downy na yan. Yan, matuto ka maglaba din kasi 12 years old ka na. 12 anyos ka na eh. Ako nga eh. Elementary, naglalaba na ako. Sige na ba ita? Oh, bakit may bitchin? Baka po nasa bag. Ah, merienda nyo po? Ito. Anong trabaho mo ate pagkatapos ano? Halimbawa, si mister mo. Nagbabantay po ako na nag-aaral. Binabantayan yung mga nag-aaral ng mga anak nyo? Dahil malayo po kasi yung school namin, kaya binabantayan po kasi. Hinahatid nyo sila. Opo. Tapos bantayan nyo rin Maghapon po. maghapon. Sobrang layo ng school nyo. Opo. Ang- Nasa, ano po, sa Kuwayan. Ang tiyagano. Buti na lang ate kahit papaano nandyan ka. Tama yung ginawa nyo. Proud ako sa'yo kasi hindi mo hinayaan mawaglit yung edukasyon ng iyong mga anak. No, talagang nag-focus ka, magbantay sa kanila dahil para lang makapag-aral. Ilan ang estudyante mo ngayon? 4 po sila. Yung buntis di po nag-aaral. 3 na lang sila. Hindi po, yun din po nag-aaral po yung panganay ko. Bali 4 sila ang binabantayan mo. Sama-sama kayo araw-araw. Tapos bumaghapon bantayan yung sa school. Opo. Wow, nakakatuwa. Grabe sakripisyo. Ibig sabihin, araw-araw din nasa school ka. Opo. Para ka rin nag-aaral. Kasi po malayo po kasi hindi po sa amin. Delikado. Delikado po kasi wala pong magbabantay sa mga bata. Tama yun ha. Isakripisyo mo lang ate ha. Pag nagtapos sila, pag nakatapos sila sa pag-aaral, ay at least makaginhawa yung mga anak. No? Okay, sige. Oh, may medyas oh. Baka makalimutan nyo. Tayungan kita. Ayan. Ang init kasi ako nga hingal na hingal eh. Sa bagay, nakababad ka dyan sa tubig, hindi mo masyadong naramdaman yung init. Downy na lang yan. Hala, delikado pala dyan. Sa mga bata. Oo, delikado din sa mga bata dyan. Pag hindi ka marunong lumangoy. Sampay mo yan? Tara, sampay mo na sampay. Ay, sampay mo muna? O, sige. Gawin na yan.
Miyamit pa kayo, meron na pala yung tubig. Pero gusto na doon kasi malamig. Masyalan din. Tsaka na malamig. So ayan po mga kabayan, tapos na maglaba at maligo si Ate Maria. Iniwan lang niya dyan yung mga sinampay niya mga kabayan. Kasi babalikan lang nila yan mamaya, patuyuin para hindi mabigat. Ayun po, may mga kumo o tuwalya. Ayan, pati banig, ayan, nilabhan na rin ni Ate Maria yan. Nag-uwi na lang siya ng ilang piraso mga kabayan. O, diba? Fresh, galing sa ilog. Pagdating doon sa bahay nila, pawis-pawis na naman mga kabayan. Grabe yung init, sobra. Parang sinelas na ang tanga. Ate, nasaan yung tsinelas nyo? Dinala po kanina. Ang init. Sinuot na po yung panganay ko. Ang init. Kaya? Kaya naman po. Bakayin kita. Pag hindi kaya. Anong oras kayo alis, ate? Alis po kami ng 5. Papuntang school. Opo. Tapos, dating nyo po doon. Mga minsan, ano na, 6:40. Oh, mga ano pala, isa't kalahating oras. Opo. Grabe 4 pa no. lang po, nakabangon na po kung nagluluto. Alas 4 ng madaling araw mga kabayan. Nagluluto po ng almusal. Oh, Sa pangarap. ihanda mo sa mga anak mo. Opo. Para pang baon nila, pang baon nyo. Doon naman ang halian para makatipid, no? Opo. Anong madalas niluluto yung almusal para sa mga anak nyo, Ate Maria? Minsan, kung hindi ko na po maano po ng oras, ano pa lang po. Anong niluluto yung ulam or Gabi po nag-ano na po ko ng para mayroon na silang pang-recess. Kamuti. naglalaga na kayo ng kamuti? Wow, ang sarap nun ha. Ang sarap nun. Kamuti, nilalaga, baon nyo. Almusal, tapos tanghalian. Ano pong binabaon nyo sa tanghalian? Kanin na po. Kanin, anong ulam po? Minsan itlog lang po. Itlog. Masarap na po yun. Masustansya yung kinakain nyo. Itlog, kamuti, mabigat na rin sa tiyan. May merienda ka na, may hapunan ka na, may almusal ka pa, o may tanghalian. Pwede. Pwede mong gawin yun. Tapos ang uwi nyo sa hapon, anong oras na? Alas 3 po. Maaga naman pala ang labasan. Alas 3 ng hapon. Bakit hindi maihati ni mister mo? Iba bang way yung ano? Ibang daan ba? Iba po yung daan. Iba din yung Dito po siya dumadaan. nilalakad lang po. Nakayanan ni ate. Tanghaling tapat na. Walang tsinelas. Pagdating niya sa bahay, luto na yung paan niya. Pwede nang kainin. Naluto na yung bitis. Ano yan? Nagluluto po. Nang, Kamuting kahoy po. oh, wow! Doon sa kabila, kamuting baging. Dito naman, kamuting kahoy. Aba, nagsaing ka, Eric? Anong ulam natin? Kamuting kahoy po. Kamuting kahoy ang ulam? Anong gagawin? Gisa ko po. Oh, pwede pala yon. Gisahin yung kamuting kahoy. Anong sahog? Sardinas po. Oh, wow! Ngayon ko lang yan narinig, time, ha? First time na pwede palang igisa yung kamuting kahoy sa sardinas. Ang alam ko, kamuting kahoy, pwedeng ihalo sa bigas. Kasi nakaranas ako niyan, no? Pag walang ulam, yung bigas, haluan ng kamuting kahoy na baging or kamuting kahoy na ganyan, no? Pwede. Ang tawag namin sa Bisayan is saksak, kumbaga. Ihalo mo para magkaroon ka ng ulam. Kahit walang ulam, pwede na. Makarami ka na nun. Ang sarap na kainin. Ngayon naman, kamuting kahoy na igisa sa sardinas. Sige, gusto ko matikman yan, ate. Healthy. Ang sarap yan na. At least magaya ko rin yan.
Now I know na pwede palang igisa sa sardinas at iulam. Ikaw, naranasan mo na? Ikaw, Ate Flor, naranasan mo? Kala ko hindi mo pa naranasan yan. So, ayan. Madaling maluto din, ate? Ha? Opo. Bakit sa labas? Oh, dito. Aba, marunong ka na pala magsaing, Erika. Sige, ayusin mo yan. Galing sa ano mga kabayan, no? Galing sa ilog, pagdating, talagang stage mother sa mga masisipag na mag-aaral, kanyang mga anak, mga kabayan, gayon talaga ang stage mother. Lahat gagawin para sa pangarap ng mga bata ng kanyang mga anak po, mga kabayan. So ayan, paano magisa? Sige, turuan mo ako, Ate Maria. May sardinas ka? At least mayroong sa mga kabayan, mayroong Tindahan. mantika, toyo, Bigay lang po sa amin. mga bigay-bigay lang din. Ayuda, parang ganon. Yung mga estudyante po. Sa school. Oh, wow. O, diba, mayroon silang mga bigay-bigay na ipon nila kahit paano ang problemahin na lang nila ay bigas na lang. Diba? Katulad nito mga kabayan, may mantika sila, may tuyo o ilang pirasong tuyo pa dyan, nakapak, patis, ayan. O, diba, para sa sinigang sarap niyan. May ketchup and Mang Tomas, o may kanin, o bitchin, asin, talagang hindi nawawala sa kanila. Pati pa sibuyas at Malayo bawang. po kasi sa amin. Kaya 'Di ba? Nakakatuwa mga kabay, nandito man sa malayong kabihasnan. Pero yung gamit nila dito sa loob ng bahay para sa pagkain nila meron. 'Di ba? Hindi nawawalan. Kumbaga, halimbawa, pag namili sila, pag nakapunta sila ng bayan, bilhin na nila lahat 'yan. Buong isang linggo na yan nilang konsumo. Pati ito, may natitira pa ate, dilis, tama? Kalikag. Kalkag pala, shrimp na maliliit kalkag, ayan, panghalo sa gulay. See? Okay. Bati? Ano yan ating dahon? ano po yan, yung helbar po. Herbal naman. Sa ubo, Sa dugo po. pangpadagdag dugo? Yung ano po din sa all-boil na. Okay. Ayan, okay, sige. Titinan ko kung paano kayo magisa ng kamuting kahoy. Para magaya ko rin yan. Okay lang, no problem. Kayo nga ang pasensya. Kami nga ang magpasensya sa inyo kasi disturbo kami. Naabala namin kayo. Imbis na magpahinga sana kayo pagdating ng galing ilog, ay nagbisi-bisihan kayo. Hindi bali, kasi nagpi-prepare din kayo para sa tanghalian nyo. Kaya nga sabi ko, dakilang nanay, stage mother talaga sa oras ng linggo, paglalaba, asikaso sa mga anak, oras naman ng pasukan ay hinahatid hanggang mula Lunes hanggang Biyernes, hatid sundo sa school o binabantayan talaga sa school buong maghapon. Then, pagluluto naman, pag nandito sa bahay, pagluluto naman inaasikaso niya, no, ayan, maghuhugas man ng pinggan. So, ganyan talaga ang nanay, buhay ng isang nanay, isang dakilang nanay. Kasi si tatay wala dito, syempre naghanap buhay para meron silang pagkain, ganun talaga. Tulungan, kumbaga. Hindi pwedeng iasa lang sa isa, kawawa. Ate, napansin ko po sa bahay niyo, nakatulda yung bubong. Pero yung dingding, naka-krokodil at saka naka-yero. Bakit baliktad? Hindi po kasi kulang po kasi sa... So hindi pa kompleto. Temporary muna yan. Pag nakumpleto na yung yero, saka nyo isalpak dyan. Pero maganda rin ganyan. At least hindi mainit. Hindi masyadong mainit. Tinan mo, hindi masyadong mainit. Kasi kung yero yan, ako.
Sobrang init yan. O, sige, maghugas ka muna ng pinggan dyan, ate. Ayan, si ate Maria. Yung anak busy doon. Nagsasaing, si ate naman ay naghuhugas sa pinggan. Matas kaya dito. Mihata na. Hoy. Pwede na isda. Ang dami naman 3. Yes, pasok. Yehe, Ate Maria and Kuya Eric, merong biyaya. May bigas at may grocery pa. Oh, ayan. O, buksan natin kasi meron ditong pagkain ng mga kiddos. Oh. Okay lang. Ay po, nasaan na ba yun? Ouch, di ko mabuksan. Gagatin mo nga, Eric. Oh, kagatin mo, be. Yan, makan yan. Oh, sige, kainin nyo. Oh, kumain ka na, dali, kumain ka. Kumain yan. Oh. Tawad eh. Habang nagantay. So, ayan, meron pang pambili ng ulam. Salamat. Oh, diba? Tambaho. Oh, masaya ba si ate na naglaba doon, pinuntahan, tapos may grasya na kaagad pagdating sa bahay? Masaya po. Marami po salamat sa biyaya binigay niyo po sa amin. May panggas na po kami bukas. Oh, tamang-tama budget sa isang linggo, no? Opo, Panggas at merienda sa mga bata. Mahal din kasi. Oh, ayan, mula yan sa ating mapagmahal na sponsor, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo from Yuki po, mga kabayan. Maraming salamat po, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo from Yuki. Isa sa pioneer sponsor and very generous sponsor din po na mag-asawa, mga kabayan. Kaya maraming salamat sa suporta mula noon hanggang ngayon na nandiyan po kayo sa aking munting adikain. Salamat, Ma'am Ismi. At na-meet natin last few weeks lang po, mga kabayan. Nakabalik na sila ng London po, mga kabayan. Kaya maraming salamat, Ma'am Ismi and Sir Rodrigo from UK. So ayan, isa sila sa nabiyayaan natin ngayon ng biyaya sa tanghaling ito. Ma'am Ismi, Rodrigo po, maraming salamat po sa inyo. Sa binigay niyo po sa aming tulong po. Kahit kung malayo po na itong rogal namin, pero nakayanan niyo po na nagbigay po sa amin. Kaya maraming salamat po. Sana po marami pong maitulong. Katulad namin po na kapwa katutubo, sana po matulungan niyo rin po. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po. Kurang pa taba Isama ito. mo na yung payat, be. Yung taba at saka payat, isama mo na.
Naunang sibuyas, wala pang taba. Ganyan po mga kabayan ha. Sa may mga kamunting kahoy, pwede nyong ganyanin igisa mga kabayan. Ulam na. Yung sardinas, ere. Bigay ng panggas. At least ka ako nakapag-aral tayo ng maayos. Yun po yung lagi ko sinasabi sa kanila. Dahil hindi ko ako naranasan na nag-aral. Gusto ko kayo, mga anak ko mag-aral kayo. Tama. Very well, said. Talagang, yan ang nanay. Lahat kakayanin para sa mga bata. Lahat gagawin para sa mga bata. Hindi iniinda yung hirap. No? Yung susuungin mo para lang maitawid mo yung pag-aaral ng mga anak mo. Talagang hinaharap mo. Nung naranasan namin na na-demolish po kami. Kung tustusin, doon po kami talaga sa yan po yung na medyo malapit sana. Malapit lang po sana. And yung tinitirahan namin po, nakuha ng mga mayayaman. Nabili po. Na-demolish kayo. And dito po kami na napadpad. Imbis na malapit sana sa school yun. Opo. Nalalakad lang. Opo. Tapos ito yung binigay na relocation. Opo. Dito kayo tinapon, ganon. Opo. Kawawa naman kayo, apektado sa mga sa mga, siyempre mahihirap. Kasi yung mga anak na imbis malapit sana walking distance lang sa school, ngayon kailangan ng 200 a day para makapag-aral. Minsan absent kasi walang panggas. Ay, ang buhay nga naman kapag mahirap ka. Ang hirap, no? Kaya yung mga ibang bata po dyan, hindi na nakakapag-aral. Dito. Opo. Kasi Marami pong hindi nakapag-aral ng maayos dahil nga po malayo. Dahil walang masakyan. gusto man lang mag-aral, Gusto kaya mong lang mag-aral, naging kaso- sagabal yung panggasolina. Panggasolina po, araw-araw. Minsan po kasi madalang lang po kami na nangangalakal dahil hindi naman po kasi kami lang yung nangangalakal. Marami na po kasi nangangalakal ngayon. Kaya isang araw hindi mo na makitang puno yung sako, yung sak, puso. Kumbaga nag-uunahan na lang kayo. Nag-uunahan na lang po. So ibig sabihin ate, nangangalakal ka din kasama mga anak mo? Opo, Para lang pangtustos doon sa panggasolina lang araw pagkain. Opo, po kami ng Bernes ng hapon hanggang Sabado na po nangangalakal na kami. Ngayon lang po ako hindi nakapangalakal, sabi ko maglalaba muna ako dahil marami na yung labahan natin. Tapos yung sweldo ng asawa nyo, yung budget sa pagkain, bigas, Opo. yung sobra para panggas-gas. Opo. Kaya kailangan mo talagang magngalakal pa din, Opo. mga anak. Malayo yung pangalakalan nyo. Malayo po. Diyan po kami aakit po kami dyan. Tapos sa kabila po. Dadaan pa kayo dyan, sa kabilang bundok pa. Opo. Tapos dinadala namin po sa Pangpang. Sa Angeles po, doon po kami nagtitinda. Grabe yung hirap nyo ate. Hindi bali, yung tiyaga mo, yung hirap mo. Pagdating ng panahon, isa sa mga anak mo o lahat sila, magkapag-aral naman, gagaan din ang buhay. Tama yung laging sinasabi mo sa mga anak mo na huwag magsawa, magtiyaga, magtiis, makaraos din. So ayan na po mga kabayan, ginisa yung bawang sibuyas, sinunod yung sardinas, and then nagisa bahagya yung sardinas mga kabayan, at panghuli yung kamuting kahoy. Ayan, o diba? Tapos timplahan lang yan ng bitchin at saka asin. Iwan ko kung lagyan ng lara ni ate yan kasi mahilig sila sa lara. Pwede naman. No, masarap na yan. Feeling ko masarap mga kabayan. Hindi ko pa siya natikman pero nakikita ko na sa itsura niya. Masarap. Oh, ayan na yung asin. Oh. Last bitsin. Oh. Diba? Lara, nakalimutan. Palambutin pa yung ano.
Palambutin. Ang moros. Ganun. Sabawan pala. Pampalap. Then, lagyan ng isang basong tubig, depende sa dami ng iyong lulutuin. Kasi mag-aano pa yan siya eh. Palambutin. Magsisip-sip pa ng tubig yan kasi palambutin pa yan. Ayan. Dagdagan mo na. Lambat na. Malambot na po. I-try din natin. Tapos daw ng ano atin, ganun ang palaya. Bakit di ko nilulutuan Wala po yung kasi mga ng ganyan? palaya eh. Mag-ano po sana ng palaya. Ay, may pa lang. Mamaya ng ano. So ayan po mga kabayan, tikman natin ang simpleng ulam na masarap, ginisang kamuting kahoy. Oh. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Panginoon, ay nandito po Panginoon. Sana po Panginoon, palayan po kami gabi. Amen. Ang palaya. Ano po daw ng palaya? Pwede daw dahon ng ampalaya. Ano pa? Ano pang dahon ang pwede dito? Talbos na kamatis. Siguro talbos ng ano, kamatis pwede rin. Daw po na sili. Dahon ng sili pwede. Dahon ng sayute pwede. Dahon ng sayute pwede. Dahon ng kamote pwede. Kangkong pwede. Kamunggay or malunggay pwede. Pwede po sila. Promise. Sampalok. Lahat. Oo. Uy, nangabit bahay ka. So sobrang sarap mga kabayan, pati anak ng kapitbahay nakikikain na rin. Kasi naamoy niya ang pag-isa, sarap. Oo. Sabi niya, may niluto doon, may babango. Kaya napauwi siya. Sabi niya, uy. Sabi niya, uy. Bisaya dahil to doon. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.